Malaki ang naitutulong ng salamin sa ating pang-araw-araw na buhay. Marami po ang gumagamit nito at marami ang pinaggagamitan nito at isa na diyan ay upang makita natin ang ating sarili kung maayos ba o hindi ang ating itsura. Ginagamit din po natin ito sa pagmamaneho at sa kung ano-anong bagay. Pero paano kung ang bagay na kapakipakinabang ay nababalutan pala ng kababalaghan? Magagawa mo bang humarap sa salamin kung dito ay may makikita kang hindi ka nais-nais? Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko munang batiin kayo ng isang magandang gabi. Sana ay palagi kayong ligtas sa kahit na anong kapahamakan at itago mo na lamang po ako sa pangalang si Marie Chris, 28 years old. At sa ngayon ay nagwo-work ako bilang isang freelance virtual assistant. Nang makita ko sa YouTube channel mo na nagbabasa ka na rin pala ng horror stories, ay naisipan kong sa inyo ko i-share ang kwento ko dahil fan niyo po ako dati pa. Ito ay nangyari bago pa magkaroon ng pandemic. Year 2017, nagsimula ang lahat. Magbibigay lang muna ako ng kaunting background sa family ko, Papa Dudut. Kasama namin sa aming bahay ang lolo at lola ko. Simula kasi nang masira ng bagyo ang bahay nila sa Leyte ay kinuha na namin sila para sa amin na sila manirahan. Tatlo kaming magkakapatid na lahat ay meron ng trabaho. Lalaki ang panganay namin. Pangalawa ako at babae rin ang aming bunso. Ang parents namin ay nagtatrabaho din. At dahil sa lahat kami ay may mga ginagawa kahit ang bunso namin na nag-aaral pa ay kumuha kami ng mag-aalaga sa lolo at lola namin. Kasi ayaw namin na maiwanan sila na walang nagbabantay kapag wala kaming lahat sa bahay. Ang nanay ko ay sobrang hilig sa mga bagay na luma. Kaya madalas kapag garage sale sa aming lugar o kahit saan pa yan ay hindi po pwedeng hindi siya titingin ng bagay na makakakuha ng kanyang atensyon. Dalaga pa lang daw ang nanay ko ay gano'n na ito. Birthday ko noon at nag-request ako kina mama at papa na magpunta na lamang kami sa Tagaytay para mamasyal at kumain. Sinama namin sina lolo at lola para makapasyal din sila at hindi palaging nasa bahay. Nagpunta kami sa isang theme park at pagkatapos ay kumain kami. Sobrang saya ko ng araw na yon kasi kasama ko ang buong pamilya ko. Tapos binigyan pa nila ako ng regalo na bagong phone kaya hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi ko makakalimutan ang araw na yon ay dahil sa araw na yon dumating sa buhay namin ang isang bagay na magiging dahilan para ang tahimik naming bahay ay mabalutan ng kababalaghan. Habang nagdadrive si Papa at nasa tabi niya si Mama sa unahan ay narinig kong sinabi ni Mama kay Papa na ihinto nito ang sasakyan. Nag-stop si Papa sa gilid at tinanong si Mama kung bakit. Ang sabi ni Mama ay meron siyang nakitang tindahan ng mga gamit at may nakita siyang bagay na gusto niyang bilhin. Lahat kami ay tinawanan si Mama kasi kahit na umaandar ang sasakyan ay talagang ang talas pa rin ang mata niya sa mga bagay na gusto niya. Supportive naman kami sa pagbili-bili ni Mama kaya sinamahan siya ni Papa sa pagbaba at sumama na rin ako kasi medyo nangangalay ng binti ko sa matagal na pag-upo sa sasakyan. Akala namin ay tindahan talaga ang nakita ni Mama pero hindi pala, Papa Dudut. May isang matandang lalaki na nasa gilid ng kalsada at nasa tabi niya ang mga itinitinda niyang gamit sa bahay na mukhang mga luma na. Merong drawer, salamin, upuan at mga sandok na gawa sa kahoy. Ang nagustuhan ni Mama ay yung drawer. Parang bagay daw yon sa kwarto nila ni Papa. Ang totoo ay wala akong hilig sa mga lumang gamit. Pero nang nakita ko yung salamin na itinitinda ng matandang lalaki ay nakuha noon ng aking atensyon, Papa Dudut. Malaki yung salamin, full body mirror na. Ang taas
ay mahigit 5 feet siguro. Mukhang matibay ang frame ng salamin na gawa sa hindi ko alam na klase ng kahoy. Kahit kasi yung matanda ay hindi alam nang itanong ko. Maganda ang design ng frame, may mukha ng babae sa itaas at sa paligid ay mga bulaklak at dahon. Inukit talaga yon sa kahoy. Gandang ganda ako sa salamin at talagang nagkaroon ako ng interes na bilhin yon, kaya lang ay wala na akong pera. Papa, pwede bang humiraw muna ako sa iyo ng pera? Gusto ko kasi itong salamin ang sabi ko sa tatay ko. Hawak ko yung salamin at ayaw ko na yung bitawan kahit na wala naman akong kaagaw. Walang problema, kahit huwag mo na akong bayaran. Dagdag ko na lamang sa birthday gift mo, nakangiting sabi pa ni Papa. Talaga? Thank you Papa, masaya kong sambit. Hindi ko akalain na makakalibre pa ako sa pagbili ng salamin na aking nagustuhan. Tuwang-tuwa ako kasi libre kong nakuha yung salamin, Papa Dudut. Binayaran ni Papa ng 3,000 pesos yung matandang lalaki. Sa tingin namin ay worth it yung presyo kasi sobrang ganda ng salamin at mukhang lumang-luma na talaga. Ibinalot yon sa dyaryo ng matandang nagtitinda at saka ibinigay na sa amin. Ang sabi pa sa akin ng tendero ay ibinigay lang yon sa kanya ng isang mayamang pamilya na nagbabawas ng gamit sa bahay. Hindi naman daw kailangan ng pamilya niya ng ganong kalaki na salamin kaya naisipan niyang ipagbenta na lamang. Papa, salamat sa dagdag na gift para sa birthday ko ha. Pasasalamat ko sa tatay ko habang buwabiyahe na ulit kami. Walang anuman, mukhang ikaw ang makakakuha ng ugali ng mama mo na mahilig sa lumang gamit Paklipa ni Papa. Hindi naman po, talagang nagustuhan ko lang yung salamin. Saka matagal na ako naghahanap ng full body mirror, hindi ba? Ang turan ko. Late na kaming nakauwi sa bahay kaya hindi ko na naalis sa balot yung salamin. The next day ay doon ko na inalis yung dyaryo at mas lalo akong nagandahan nang nakita ko ng maliwanag ang salamin, lalo na ang detalye ng design ng frame nito. May mga mata pala sa gitna ng mga bulaklak na nakaukit doon. Napansin ko rin na hindi na maganda ang kulay ng frame at marumi na, kaya naman nilinisan ko muna yon. Kumuha rin si Papa ng tao na marunong na mag-restore ng kulay ng kahoy at natapos din yon ng araw na yon. Saan mo naman yan ilalagay? Tanong ng bunso kong kapatid na si Angel. Sa kwarto natin, saan pa ba? Kaya ko nga yan binili para doon ko ilagay ang sagot ko. Magkasama kasi kaming dalawa ng bunso namin sa iisang kwarto. Bakit dun pa ate? Ayoko sa salamin na yan. Mamaya may sumpa pala yan o kaya namatay na ang dating may-ari. Baka mamaya ay may multong nakakulong sa salamin na yan. Reklamo ni Angel na may kasamang kaunting pananakot. Alam mo ang paranoid mo. Tama na kasi ang pagmamarathon ng mga movie na horror ang natatawang sambit ko. Walang nagawa ang kapatid ko nang ipalagay ko na sa kwarto namin ang lumang salamin na binili ni Papa sa akin. Nakalagay yon sa tapat ng paanan ng aking kama para pagising ko ay makita ko kaagad ang sarili ko. Ewan ko ba Papa Dudut, pero gandang ganda talaga ako sa salamin na yon. May kakaibang energy siyang ibinibigay sa akin sa tuwing magigising ako sa umaga at makikita ko ang sarili kong reflection doon. Parang punong-puno agad ako ng energy sa umaga simula nang mapunta ang salamin sa aming kwarto. Kung ako ay masaya sa salamin ay kabaligtaran si Angel. Nang minsan niya akong makausap ay sinabi niya na natatakot siyang tumingin sa salamin lalo na kapag madilim na o kaya ay mag-isa siya sa kwarto. Doon kasi siya nag-aaral kapag nasa bahay siya. Tinatawanan ko lang si Angel kapag nagsasabi siya sa akin ng ganon kasi ang akala ko ay nasosobrahan na siya sa mga panonood ng mga nakakatakot na movies. Isang umaga, nagising ako na may nakatakip na kumot sa salamin. Nagtaka ako nung una pero nang magising si Angel ay sinabi niya na siyang naglagay noon sa salamin. At bakit mo naman nilagyan ng kumot ang salamin ko? Inutusan ba kitang gawin yon?
Medyo naiinis kong tanong kay Angel. May nakita kasi akong sumilip na mukha dyan sa salamin mo ate. Nakakatakot. Para siyang babaeng tapos galit siya. Sagot pa ni Angel. Inalis ko ang kumot sa salamin at ibinato ko yon sa kapatid ko. Kahit alam kong napakaliit na bagay lamang noon ay hindi ko alam kung bakit naiinis ako sa kanya. Grabe na yung imagination mo ha. Next time, huwag kang nakikialam ng gamit ng iba. Lalo na kapag gamit ko. Nakairap kong sabi sa bunso kong kapatid. Nagsasabi ako ng totoo ate. Saka sure ako na hindi yun imagination lang. Gising ako nang nakita ko yung babae sa salamin. Sumilip talaga siya tapos galit yung mata niya. Ang tura ni Angel sa akin. Isinumbong ko kay mama si Angel. Sinabi ko kay mama na pagbawalan na niya ito sa panonood ng mga horror dahil kung ano-ano na ang nai-imagine nito. Pati kako ang nananahimik kong salamin ay ginagawa nito ng kwento. Ipinagpilitan ni Angel na may nakita talaga siyang mukha ng babae na sumilip sa salamin ko. Pero napagalitan lamang siya ni mama na ikinatuwa ko. Ingat na ingat ako sa lumang salamin na yon, Papa Dudut. Araw-araw kong pinupunasan ng malinis na tela ang frame noon dahil ayokong may nakikitang dumi o kaunting alikabok. Pati ang mismong salamin ay pinupunasan ko rin at bumili pa ako ng panglinis ng salamin. Gustong gusto ko rin na doon nananalamin lalo na kapag bago ako pumasok sa trabaho. Nakikita ko kasi ang buong katawan ko sa salamin na yon. Tapos bago matulog, ayun din ang ginagamit ko kapag naglalagay ako ng skincare ko sa aking mukha. Feeling ko tuloy ay ang swerte ko kasi nabili ko ang salamin na yon, Papa Dudut. Talagang parang nakatadhana na ako ang susunod na maging may-ari noon. Parang hinahanap talaga ako ng salamin. Kung ako ang palaging gustong nakikita ang sariling reflection sa akin salamin, si Angel ay kabaliktaran. Kaya kapag dumadaan siya sa harap ng salamin ay hindi siya tumitingin doon at talagang iniiwas niya ang mata niya. Natatawa na nga lang ako sa bunso namin. Kasi iniisip ko na feeling niya ay totoo yung sinasabi niyang mukha na nakita niya sa salamin. Hindi kasi talaga ako naniniwala sa mga multo kaya naging katawa-tawa sa akin ang sinasabing yon ni Angel. Naisip ko nga rin ng time na yon na baka ayaw niya lang talaga sa salamin ko. Kaya gumagawa siya ng kwento para magkaroon siya ng reason para alisin yon sa kwarto naming dalawa. Pero syempre ng time na yon ay hindi ako papayag na maalis ang salamin na yon sa kwarto namin. May karapatan din ako sa kwartong yon. May isang gabi na napanaginipan ko ang salamin, Papa Dudut. Nasa harapan daw ako noon na titig sa reflection ko. Maya-maya ay may dumating na babae na napakaganda at tumabi pa sa akin. Nakangiti siya at mukha siyang mabait. Kapansin-pansin ang nunal niya sa gitna ng kanyang noo. Pero bigla niya akong sinabunutan sa likod ng ulo ko at malakas niyang inumpog ang mukha ko sa salamin. Hindi man lang nabasag ang salamin pero pumutok ang noo ko at dumugo ng marami. Kahit panaginip lamang yon, ay naramdaman ko pa rin ang sakit na para bang totoo yung nangyari. Mabuti at nagising kagad ako mula sa masamang panaginip na yon. Ang salamin ang agad na nakita ko kaya medyo nagtaasan ang balahibo ko dahil yun ang nakita ko sa aking panaginip. Ngunit hindi ko na binigyan ng kahit na anong masamang kahulugan ang panaginip kong yon tungkol sa aking salamin. Sabi ko pa nga normal lang ang ganong panaginip kasi hindi lahat ng panaginip ng tao ay maganda o kaya ay masaya. Meron din talagang nakakatakot at weird kagaya ng napanaginipan ko. Dumating ang mga araw na hindi na ako nakakarinig ng reklamo kay Angel tungkol sa aking salamin. Nasabi ko sa sarili ko na tama ang hinala ko na gumawa nga lang siya ng kwento upang maalis ang salamin sa aming kwartong dalawa. Ngunit napagtanto siguro ni Angel na hindi siya magtatagumpay kaya sumuko na lamang siya. Pero ang akala ko dati ay tapos na si Angel ay hindi pa pala, Papa Dudut, dahil
Isang hapon ay narinig namin ang malakas na sigaw ni Angel mula sa kwarto, Papa Dudut. Lahat kami ay nasa sala at nagkwekwentuhan ang time na yon. Napatakbo tuloy kaming lahat sa itaas at naabutan namin si Angel na sumisigaw pa rin at umiiyak. Nasa isang sulok siya at may yakap na unan. "Angel, ano nangyayari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Mama. "May lumabas na babae sa salamin, Ma. Galit na galit siya, Ma." Sigaw ni Angel habang nakaturo sa may salamin. Tiningnan ko ang salamin at hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagtaasan ang balahibo ko sa braso nang tingnan ko yon. Sa takot at pag-iyak na ipinakita ni Angel ay hindi na malaman ni Mama at Papa kung nagbibiro ba ito o nagsasabi na ng totoo. Noon lang kasi nagkaganon ang bunso namin. Wala sa pamilya namin ang may ugaling sinungalin, kaya siguro nagkakaroon na ng pagdadalawang isip ang mga magulang ko tungkol sa nangyayari sa salamin. Kinagabihan ay biglang nilagnat si Angel at upang mabantayan siya ay doon muna siya natulog sa kwarto ni na Mama at Papa. Kahit papaano ay naging pabor yun sa akin kasi solo ko na ang kwarto ko. Makakapag-video chat na kami ng boyfriend ko na si Ian nang hindi ako naiilang. Hindi kasi ako komportable na naroon si Angel sa kwarto kapag magkausap kami ni Ian. Nakakapag-usap lamang kami ni Ian kapag tulog na si Angel tapos ay hindi pa ako pwedeng magsalita ng malakas kasi baka magising ang kapatid ko. Sinulit ko na kaagad ang unang gabi na wala si Angel sa kwarto namin. Simula alas 8 hanggang madaling araw ay nakipag-video call ako kay Ian. Nang wala na kaming mapag-usapan ay naisipan kong ipagmalaki sa boyfriend ko ang salamin na nabili ko. Ipinakita ko yon sa kanya at nagandahan naman siya. Pero habang pinapakita ko sa kanya yung salamin ay napansin ko na parang nakakunot ang noo niya. "Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi mo ba bet ang salamin ko?" Tanong ko kay Ian. "Hindi maganda siya actually, parang may nakita lang kasi ako. Pero biglang nawala naman." Tugon ni Ian. "Anong nakita mo?" Ang nagtataka kong tanong. "Parang may babaeng nakasilip doon sa gilid ng salamin eh. Ewan ko kung babae ba talaga pero nawala na lang kaagad. Inaantok na siguro ako kaya kung ano-anong mga nakikita ko." Kahit si Ian ay nagtataka din. "Alam mo, para kang si Angel. May nakikita rin daw siyang babae dyan sa salamin ko. Nahihilig ka na rin ba sa panonood ng mga horror movie?" Natatawa kong sabi kay Ian. "Alam mo naman na wala akong hilig sa horror movies." Sagot pa ni Ian. Madaling araw na nang natapos ang pakikipag-usap ko kay Ian at hindi ko na naiwasang tignan ang bawat sulok ng salamin. Pati likod noon ay tinignan ko rin. Naghahanap ako ng makikita kong kakaiba pero wala naman. Napanaginipan ko ulit yung salamin nang matulog na ako, Papa Dudut. Hindi na ako ang kaharap ng salamin kundi yung magandang babae na may malaking nunal sa gitna ng kanyang noo. Nasa likuran niya ako at nakatayo lamang siya sa harapan ng salamin. Maya-maya ay kinausap ko siya at sinabi ko sa kanya na kung pwede ay umalis siya kasi akin ang salamin na yon. Tumingin ang babae sa akin. Nanlilisik ang kanyang mata at sinabi niya na sa kanya ang salamin. Siya raw ang totoong may-ari ng salamin ko. Wala akong ideya, Papa Dudut, kung bakit sa pangalawang beses ay napanaginipan ko yung salamin. Pati na yung babae. Hindi ko naman siya kilala at never akong may namit na babaeng kamukha niya. Makalipas ang 2 araw ay gumaling na si Angel sa lagnat niya. Ang akala ko ay babalik na siya sa kwarto namin. Pero hanggat hindi ko raw inaalis ang salamin sa kwarto namin, ay hindi siya babalik doon. Kinausap ako ni Mama tungkol sa salamin ko sa kwarto. Mari Chris, baka pwedeng alisin mo na sa kwarto mo yung salamin. Hindi kasi babalik sa kwarto ninyo si Angel habang nandun yun eh. Takot na takot ang kapatid mo sa salamin na yun, ang sabi sa akin ni Mama. Ha? Talagang susundin niyo si Angel? Hindi naman siya inaano ng salamin eh. Nananahimik yon sa isang tabi.
Medyo inis kong wika. Sabihin na natin hindi totoo ang sinasabi ni Angel pero takot na takot kasi ang kapatid mo sa salamin na yon. Alam mo naman na palaging nasa kwarto si Angel. Sa sobrang takot nga ni Angel ay nilagnat siya. Pakiusap pa ni Mama sa akin. Please ma, wag niyong pakialaman na ng salamin ko. Gusto ko na nandun yun sa kwarto ko. Madiing kong sabi. Hindi na ipinilit pa ni Mama ang gusto ni Angel. Kaya hindi na talaga bumalik pa si Angel sa kwarto naming dalawa. Talagang nakisiksik siya kina Mama at Papa. Kung minsan ay doon naman siya sa kwarto nila Lolo at Lola. Hindi naman ba to ang puso ko at napag-isip-isip ko na rin na alisin sa kwarto namin ang salamin para hindi na mahirapan si Angel. Kaya naman nasabi ko sa aking sarili na bukas ng umaga ay ipapalipat ko na ang salamin kung saan yon ilalagay ni Mama para makalipat na ulit si Angel sa kwarto naming dalawa. Isang gabi bago ko ipalipat ang salamin ay doon ako naka-experience ng nakakatakot. Nakahiga na ako noon sa kama habang nanonood ng isang series sa aking cellphone. Pinatay ko na ang ilaw para mas maganda ang aking panonood. Yun kasi ang ginagawa ko hanggang sa antukin ako lalo na at wala akong pasok sa trabaho the next day. Nang medyo inaantok na ako ay tumigil na ako sa panonood. Waba muna ako para maghilamos at bumalik din pagkatapos sa kwarto. Binuksan ko na ang ilaw, nilabas ko na ang aking mga ginagamit sa mukha o yung aking skincare. Kumuha ako ng upuan at pumwesto ng upo sa harapan ng aking malaking salamin. Habang abala ako sa pagkuskus ng toner sa aking mukha ay meron akong napansin na dumaan sa likuran ko. Napalingon ako pero wala akong nakitang ibang tao. Itinuloy ko ang aking ginagawa at sa pagharap ko ulit sa salamin ay may dumaan na namang tao sa likuran ko. Sa pagkakataong yun ay parang nakita ko na babae siya, Papa Dudut. Kaya ang akala ko ay si Angel yon. Sinabi ko pa na huwag niya akong tinatakot kasi hindi ako matatakutin. Nagsasayang lamang siya ng effort. Mabilis kong tinapos ang aking ginagawa sa muka at hinanap ko si Angel sa kwarto namin. Inakala ko kasi na nagtatago siya sa kung saan. Pero natingnan ko ng lahat ng pwede niyang pagtaguan ay hindi ko naman siya nakita. Nagtaka ako kasi imposibleng may pumasok at lumabas na tao sa kwartong yon nang hindi ko napapansin o narinig man lang na bumukas at sumarado ang pinto. Kung ibang tao siguro ang naka-experience noon ay baka grabe na ang takot pero dahil sa hindi ako naniniwala sa mga paranormal at kababalaghan ay pinagkibit balikat ko na lamang yon, Papa Dudut. Kampante akong humiga sa kama after kong patayin ang ilaw. Mahimbing na ang tulog ko nang magising ako ng walang dahilan. Hindi ko na maalala kung anong oras yon pero sobrang tahimik na ng paligid. Wala na akong naririnig na ingay ng TV sa ibaba kaya alam kong tulog na lahat ng kasama ko sa bahay. Nagulat ako kasi may nakita kong parang anino na hindi ko ma-explain. Basta kulay itim siya. Galing siya sa likuran ng salamin at nagpunta ang anino sa harapan ng salamin at pumasok sa loob. Pagkatapos ay nawala na yung anino sa paningin ko, Papa Dudut. Nagmamadali akong binuksan ang ilaw. Sa unang tingin ko sa salamin ay meron akong nakitang parang mukha ng isang babae na agad ding nawala. Hindi ko alam pero sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot sa bagay na hindi ko alam kung ano. May parte ng utak ko ang nagsasabi na may mali sa nakita ko. Parang may mali nga sa salamin na aking nabili. Kinabukasan ay kinausap ko si Mama at Papa at sinabi ko sa kanila na okay na sa akin na alisin yung salamin sa kwarto namin ni Angel. Natuwa silang dalawa sa desisyon kong yon kasi medyo hirap din sila na nakasiksik si Angel sa kama nila. Masyado kasing masikip para sa 3 tao ang kama ng parents ko, Papa Dudut. Saan nga pala pwedeng ilagay yung salamin? Sayang naman kung itatago. Maganda rin naman yon
ang sabi sa amin ni Mama. Sa sala na lang kaya para lahat ay nakakagamit din ng salamin na yon. Saka tama ka na sayang kung itatago lang. Tugon naman ni Papa. Oo nga, wala pa nga pala tayong salamin sa may sala. Sang-ayon ni Mama. Nag-agree ako sa mga sinabi nilang dalawa, Papa Dudut. Nang araw din na yon ay inilipat na sa sala ang salamin. Inilagay yon malapit sa pintuan para daw kapag lalabas ay pwedeng manalamin muna. Natuwa din si Angel sa paglipat ng salamin dahil makababalik na siya sa kwarto naming dalawa. Ang totoo, bukod sa gusto kong bumalik na si Angel sa kwarto namin, ang isa pang dahilan kung bakit inalis ko na sa kwarto yung lumang salamin ay dahil sa aninong nakita ko roon nang magising ako isang gabi. Nagkaroon na rin kasi ako ng kakaibang pakiramdam sa salamin na yon, Papa Dudut. Nagpasalamat naman si Angel sa akin kasi inalis ko na ang salamin sa kwarto naming dalawa. Sobrang namis niya raw ang kama niya, pero talagang sinasabi niya sa sarili niyang hindi siya babalik doon hanggat nandoon ang lumang salamin. May itatanong pala ako sa iyo, Angel. Totoo ba yung babaeng nakita mo sa salamin? Yun ba talagang dahilan mo kaya gusto mong mawala dito sa kwarto yung salamin? Oo, nag-iinarte ka lang? Tanong ko kay Angel. Ate, hindi ako nag-iinarte lang. May babae talaga ako nakita doon sa salamin mo. Feeling ko haunted mirror yun eh. Kaya mahirap nang bumili ng mga gamit na may nauna ng may-ari. Kaya si Mama dapat tumigil na rin yan sa pagbili ng mga ganong gamit. Tugon pa ni Angel. Hindi na mapipigilan si Mama kasi hobby na niya yon. Balik tayo sa salamin ko. Ano bang itsura ng babae na nakita mo sa salamin? Tanong ko pa sa kapatid ko. Hindi ko rin kasi nakikita ng malinaw ang mukha niya, ate. Malabo ang mukha niya. Pero alam kong babae siya, mahabang buhok niya, tapos ang nakakatakot pa ay parang galit palagi ang mukha niya. Sagot pa ni Angel. Naisip mo ba na baka imagination mo lang yon? Hindi ba minsan kapag bagong gising tayo ay may nakikita tayong kahit na hindi naman totoo? Ang turan ko. Alam ko yun, ate, pero imagination pa rin ba yung medyo matagal siya bago nawala? Saka bakit parang curious ka sa nakita kong babae sa salamin mo, ate? Bakit, naniniwala ka na rin ba sa akin? Nagpakita rin ba sa yung babae kaya inalis mo na yung salamin sa kwarto? Ang tanong ni Angel. Tinawanan ko si Angel sa tanong niya, Papa Dudut. Hindi ko sinabi sa kanya na may parang anino akong nakita sa salamin. Nagtaas-taasan pa kasi ako ng pride ng panahon na yon kasi ayokong pagtawanan ako ni Angel kapag kinain ko ang aking mga sinabi na hindi totoo ang mga sinasabi niya tungkol sa lumang salamin. Sinabi ko talaga sa sarili kong hindi ko sasabihin sa kahit na sino ang nakita ko ng gabing yon, Papa Dudut. Lalo na sa family ko kasi alam nila na hindi ako naniniwala sa mga multo at mga bagay o nilalang na kagaya noon. Simula nang mailipat sa sala ang lumang salamin ay naging okay na ulit si Angel. Hindi na siya kagaya dati na bigla na lamang magigising sa gitna ng gabi at sisigaw. O kaya ay mag-hysterical na lamang at sasabihin na may nakita siyang babae sa lumang salamin. Napansin ko rin na hindi ko na napapanaginipan yung babae na may nunal sa gitna ng noo noong mawala na ang salamin sa kwarto. Ang naging problema nga lang simula nang nasa sala na ang lumang salamin ay parang hindi na lamang kay Angel nagpapakita yung babae, kundi sa aming lahat na, lalong-lalo na sa lola namin. Isang umaga, pagbaba ko ay nakita ko si Lola na nakaharap sa salamin at nagsasalita. Ang akala ko ay kinakausap niya ang sarili niya kasi medyo natatawa pa siya. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko na ginagawa yun ng lola namin. Nilapitan ko si Lola para sabihin na oras na para kumain kami ng almusal. Sandali lang at kinakausap ko pa itong si Alicia, ang sabi sa akin ni Lola at itinuro pa niya ang kaharap niyang salamin. Lola, hindi po Alicia ang pangalan ninyo, wika ko. Aba ay alam kong hindi ako si Alicia. Ang tinutukoy ko ay itong kausap ko. Ano bang palagay mo sa akin? Kinakausap ko ang sarili ko. Hindi tumigil si Lola sa pagturo sa salamin.
Sa pagtingin ko sa salamin ay may naramdaman akong kilabot, Papa Dudut. Gusto kong isipin na ang Alicia na tinutukoy ni Lola, nakausap niya ay babae na nakikita noon ni Angel. Pinilit ko nang hilahin si Lola palayo sa may salamin. After naming kumain ay pinuntahan ko si Lola sa kwarto nila sa ibaba upang tanungin kung sino ba talaga si Alicia. Ang naging sagot niya sa akin ay si Alicia, yung babae na nakausap niya sa salamin. Maganda raw si Alicia, maputi at merong nunal sa gitna ng kanyang noo. Pagka-describe ni Lola kay Alicia ay mas lalo akong kinilabutan. Lalo na doon sa merong nunal sa gitna ng noo dahil may ganong nunal din yung babaeng ilang beses kong napanaginipan noong nasa kwarto pa namin yung lumang salamin. Tinanong ko si Lola kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi daw ni Alicia sa kanya na kung gusto ni Lola ay sumama na ito kay Alicia sa salamin. Masaya daw doon pero hindi raw sumama si Lola sapagkat sinabi ni Alicia na kapag sumama si Lola rito ay hindi na kami makakasama ni Lola. Ngunit pinagpilitan niya na mabait si Alicia. Sa pagkakataon na yon ay tuluyan nang nabali ang hindi ko paniniwala sa mga paranormal na bagay, Papa Dudut. Naniniwala na rin ako na meron talagang mga kaluluwa na gumagala at kung minsan ay nakadikit sa mga bagay na mahalaga sa mga ito noong nabubuhay pa sila. Napa-research din tuloy ako sa internet tungkol sa mga kaluluwa, ngunit mas lalo akong naguluhan sa dami ng information na mga nabasa ko. Inobserbahan ko si Lola lalo na kapag nasa sala siya kapag nandun ang lumang salamin. Lumipas ang ilang araw na hindi ko na ulit nakita pa si Lola na may kinakausap sa salamin. Kahit pa paano ay nagpasalamat ako kasi akala ko ay okay na si Lola at hindi na ulit magpapakita yung babae sa kanya. Bumalik na sa normal ang buhay ko sa bahay kasi nawala na ang takot ko sa salamin. Wala akong ideya kung paano nangyari na hindi na nagparamdam yung babae pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos nang time na yon na parang nawala na nga siya. Naalala ko na nagkayaan kami ng mga katrabaho ko na magpunta sa isang beach resort dahil wala kaming pasok ng Friday, long weekend. Sayang kasi kung wala kaming gagawin na maganda. Friday morning ay umalis na kami at nagpunta sa medyo malapit na beach resort para makahinga. Kahit papaano sa nakakapagod naming pagtatrabaho. Sobrang nag-enjoy ako kasi matagal na rin ang huling beses na nakapunta ako sa dagat. Talagang sinulit ng mga kasama ko ang 3 araw na wala kaming gagawin kundi ang magpakasaya. Kasi pagsabit ng Monday ay ang trabaho ulit ang aming haharapin. Pero kahit na nasa bakasyon ako ay tumatawag pa rin ako kina mama sa bahay para makasigurado na okay silang lahat doon. Lalo na sina lolo at lola na pinakamatanda sa bahay. Umaga ng Sunday, paalis na sana kami nang biglang tumawag sa akin si mama. Kinabahan ako kasi hindi ko siya maintindihan kasi iyak siya ng iyak. Kahit na hindi ko pa alam ang nangyari ay napaiyak na rin tuloy ako. Mama naman, ayusin mo ang pagsasalita mo. Hindi po kita maintindihan, ang sabi ko habang humihikbi. Maari Chris, ang lola mo wala na siya. Patay na ang nanay. Umiiyak na tura ni mama. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa ng sandaling yon, Papa Dudut. Hindi pa ako makapaniwala kaya hindi pa ako naiyak. Nang sinabi ko ang nangyari sa mga katrabaho ko ay hindi na kami nagstay pa ng ilang oras sa beach resort at bumiyahe na kami kaagad pa uwi. Sa biyahe ay doon na ako napaiyak ng sobra. Saka lang kasi nag-sink in sa akin ang lahat. Pauwi ako sa bahay ay wala na roon si Lola dahil inalis na ang katawan niya. Si Papang nagsabi sa akin ng nangyari. Bago daw mamatay si Lola ay palagi itong nakaharap sa lumang salamin. Nagsusuklay o kaya ay nakatingin lamang sa sarili nitong refleksyon. Ilang beses ay nakita ni Papa na may kinakausap si Lola sa salamin. Ang akala niya ay nag-uulyanin na si Lola kaya pinapabayaan na lamang niya. Maayos pa raw si Lola nang matulog ito ng gabi ng Sabado. Nagkwentuhan pa nga ito at si Mama hanggang sa parehas na silang antukin.
Hanggang sa noong madaling araw ay ginising ni Lolo si Mama at Papa dahil nahihirapan ng huminga si Lola. Meron kasing hika si Lola at may sakit pa siya sa puso. Yun ang naging huling paghinga ng lola ko dahil tuluyan na siyang binawian ng buhay. Sobra kaming nabigla sa pagkamatay ni Lola. Hindi namin yon inaasahan kasi wala naman siyang ipinakitang sign na umaatake ang mga sakit niya. Nang maiburol na sa bahay ay inalis muna namin sa sala ang lumang salamin dahil sa medyo maraming tao. Baka mabangga at mabasag. Nilagay muna yon ni na Papa sa may kusina kung saan ay walang ibang tao ang nagpupunta. Ang balak namin ay 3 gabi lang sana ang burol ni Lola. Pero dahil sa may kapatid pa siya na kailangang hintayin ay inextend namin yon ng 1 pang gabi. Sa huling gabi ng lamay ay nakapunta naman ang kapatid ni Lola na si Lola Rosa. Siya ang bunsong kapatid ni Lola at siya na lamang ang buhay sa kanilang magkakapatid. Dahil sa abala sina Mama at Papa sa pag-istima ng bisita, ay ako ang inutusan nila na ipaghain ng pagkain si Lola Rosa dahil nagugutom na ito. Habang sumasandok ako ng kanin at nakaupo na si Lola Rosa ay napatingin ako sa kanya nang tawagin niya ang pangalan ni Lola. "Lola Rosa, bakit po ninyo tinatawag si Lola?" Ang nagtataka kong tanong sa kanya habang inilalagay ko na sa lamesa ang mga pagkain niya. "Nakita ko si ate dumaan sa likuran ko. Nakita ko siya sa salamin," ang sabi ni Lola Rosa. "Lola naman, huwag ka namang manakot ng ganyan, kinikilabutan tuloy ako." Ang wika ko habang hinihimas ang sarili kong braso kasi nagtatayuan na ang mga balahibo ko. "Aba, hindi ako nananakot. Nakita ko talaga si ate sa salamin. Parang nagmamadali nga siyang dumaan sa likod ko," ang sabi pa ni Lola Rosa. Sa pagkakataong yon ay bumalik sa alaala ko yung sinabi sa akin ni Lola namin nang makita ko siyang may kinakausap sa salamin. Yung tungkol sa sinasabi ng babae kay Lola na sumama na ito rito pero ayaw naman ni Lola. Bigla ako nagkaroon ng hinala na baka ang babae sa salamin ang kumuha kay Lola nang mamatay ito. Pero hindi ko naman sinisisi ang babaeng nasa salamin sa pagkamatay ng Lola namin. Ang nasa isipan ko ay baka lang sumama ang kaluluwa ni Lola sa babaeng yon, Papa Dudut. Matapos nga ang libing ni Lola ay mas nakaramdam ako ng lungkot ng pagkawala niya. Nakakamiss yung mga kwento niya. Pero syempre hindi rin namin pinabayaan si Lolo kasi sa aming lahat ay alam namin siya ang talagang sobrang malungkot dahil mas matagal silang nagsama ni Lola. Ibinalik na rin sa sala ang lumang salamin ng time na yon, Papa Dudut. Isang gabi ay napanaginipan ko si Lola. Nasa loob daw siya ng salamin. Umiiyak siya at nakikiusap sa akin na tulungan ko siyang makalabas. Wala akong nagawa kundi ang umiyak kasi hindi ko alam kung papaano mailalabas si Lola sa salamin. Hanggang sa magising ako at umiiyak ako, Papa Dudut. Ilang beses kong napanaginipan yon. Meron pa ngang magkasunod na gabi na ganon ang aking panaginip. Sobra na akong nag-aalala kay Lola. Mas lalo tuloy na tumibay ang hinala kong baka nga kinuha ng babae sa salamin ng kaluluwa ni Lola. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na mag-isa ako sa bahay ay matapang akong humarap sa salamin. Hinawakan ko yon at hindi ko napigilan ang mapaluha dahil sa possibility na baka nasa salamin nga ang kaluluwa ng lola ko. Nakiusap ako sa babaeng nasa salamin na kung kinuha nga niya ang kaluluwa ni Lola ay baka po pwedeng pakawalan na niya ito upang makapunta na si Lola sa dapat nitong puntahan. Alam ko na kung si Lola ang papipiliin ay hindi siya papayag na sumama sa babae dahil sinabi niya sa akin noong nabubuhay pa siya na hindi siya sasama dito. Bukod doon ay pinagdadasal ko din ang kaluluwa ng babaeng nasa salamin na sana ay manahimik na siya. Kahit na hindi ko nakita ang babae ay naniniwala ako na narinig niya ang pakiusap ko sa kanya. Simula nang makiusap ako sa salamin at sa babaeng hinihinala kong naroon ay hindi ko na ulit na panaginipan pa si Lola. Iniisip ko na pinakawalan na siya ng babaeng nasa salamin at nasa lugar na si Lola kung saan siya dapat naroon. Naniniwala ako na hindi naman talaga masama yung babae sa salamin at pinakinggan niya
ang pakiusap ko sa kanya, Papa Dudut. Makalipas ang ilang taon ay wala na kaming naramdaman na kakaiba sa salamin na yon. Kahit pa si Angel ay sinabi niya sa akin na nawala na ang takot niya sa lumang salamin. Hindi na rin namin natuklasan kung ano ba talaga ang totoong kwento ng salaming yon, Papa Dudut. Hindi ko na rin nalaman kung ang Alicia na sinabi noon ni Lola ay ang pangalan talaga ng babaeng nasa salamin. Ipinagbenta kasi ng mga magulang namin ang bahay na yon dahil kinailangan naming lumipat ng lugar. Ang ibang gamit ay iniwanan namin nang umalis kami para naman matuwa ang mga bagong maninirahan doon. At isa sa mga gamit na iniwanan namin ay ang lumang salamin. Wala na rin kaming naging balita pa sa lumang salamin. Wala namang kaming natatanggap na reklamo sa mga bagong nakatira sa bahay namin tungkol sa salamin. Papa Dudut, hindi ko rin alam kung naroon pa ba ang babae o nawala na siya. Dahil sa ipinagdasal ko siya noon habang nakikiusap ako sa kanya na pakawala na niya ang kaluluwa ni Lola. Hanggang dito na lamang ang aking pagkukwento, Papa Dudut. Sana kahit papaano ay magustuhan ng mga listeners mo ang kwento ko. More power sa career mo, Papa Dudut, at sana ay patuloy kang i-bless ni God. Maraming salamat. Sincerely yours, Mary Chris. Sadyang maraming bagay at pangyayari dito sa ating mundo ang hanggang ngayon ay mahirap pong paniwalaan. Maaring sa iba ay hindi ka panipaniwala ang mga kababalaghan. Ngunit aminin man natin o hindi, ang mga ganitong bagay ay maaring totoo lalo na't marami na rin ang nakaranas at magpapatunay sa pamamagitan ng kanilang mga kwento. At dahil sa maraming panganib sa ating paligid na hindi natin alam kung kailan naatake, ay nararapat na palagi tayong kumapit sa nasa itaas. Ugaliin nating magdasal sa tuwing tayo ay natatakot o meron tayong pangamba. Tunay na mabisang pananggalamang sa kasamaan at negatibong emosyon ang pagdarasal at matibay na pananampalataya sa ating lumikha. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa